Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, yung first card ninyo is your situation. This is your challenge. Napakaganda sana ng card ninyo. At nasa challenge position, and this is your advice. King of Wands, and this is your outcome, the Hierophant. Ayan. So, yung sitwasyon ninyo sa ngayon, we have the devil energy. So, pwede ng iba sa inyo dito, Scorpio, is dealing with a Capricorn person kasi Capricorn energy ito. Or baka kayo yung merong Capricorn placements sa iyong chart at yan ang nagka-come out, no? Sa ano ninyo, sa buhay ninyo sa ngayon, yung pagiging Capricorn, yung qualities of being a Capricorn. Siguro yun ang namamayani sa inyo sa ngayon, or yun yung buhay na buhay. Possible din na ang iba sa inyo rito, baka nasa sitwasyon kayo wherein, yung parang you are being attached to unhealthy attachments, no? Yung mga obsessions, yung mga out of, parang nagkakaroon kayo ng out of control pagdating sa mga unhealthy situations tulad na lamang ng mga bisyo, no? Yung mga ganon, codependency, yung mga ganyan. Baka masyado kayong naa-attach sa mga bagay or sitwasyon na hindi yun ang uh, best para sa inyo at this time. So, parang gano'n. Parang merong pag-aabuso dito, di ba? Parang overly attached kayo, kunyari, sa isang tao. Baka masyado na lang kayo umaasa sa tao, sa isang tao. Or po pwedeng kontrolado kayo ng isang tao. Pwedeng gano'n, no? Hindi na kayo nakakapag-desisyon para sa sarili ninyo kasi parang super attached na kayo sa isang tao at hinahayaan nyo na lang na siya na magdikta kung ano ang dapat mong gawin or kung ano na lang ang dapat na maging buhay mo. Yung ganun ba? Or po pwedeng ang iba sa inyo dito, super attached kayo sa kunyari, obsessed kayo sa kaka-shopping. No? Yung gano'n, na hindi nyo na nakokontrol ang sarili niyo. So po pwedeng may mga ganong sitwasyon ng iba, no? Sa bisyo, pagsusugal, pag-iinom, yung mga ganun ba. But of course, this is not going to resonate with everyone, no? So just take as it resonates po. Yung challenge ninyo is the star, which is a new beginning. So, maaaring ang iba sa inyo gusto ng talikuran. Maaaring paminsan naiisip ninyo na parang gusto ko ng talikuran, no? Yung obsession ko na yan, yung unhealthy attachment na yan. So, siguro minsan napapaisip kayo na maaaring naisip ninyo na there could be other things out there, no, sa mundo na mas magi-enjoy ka pa or mas magiging balance ang buhay mo if you are going to break away from this unhealthy attachment. So siguro minsan may naisip kayong ganon, pero nahihirapan kayo kung paano kayo magsisimula. Maaaring yun ang challenge ninyo. Gusto ninyong kumawala sa sitwasyon na yan, pero how am I going to start? How am I going to break away from this? Diba? Kasi parang komportable kayo dyan. Pero yung comfort na yan is hindi yan yung comfort na maganda ang epekto sa inyo. No? Pwedeng ganun yan. Kaya nahihirapan kayo dito magsimula. Kung papaano kayo magsisimula ng bagong buhay, na aalis na kayo sa ganitong sitwasyon. You know? So, yun ang nahihirapan kayo. So, that is something for you now to think about. That is something for you to decide. You may need to, you may need to activate your inner strength dito and courage for you to be able to come out or to break away from this unhealthy attachment. So, yung advice naman sa inyo is King of Wands. Si King of Wands is someone na very, very influential. Maaaring mataas ang posisyon ng taong ito. Probably, baka meron kayo rito meron someone dito na pwedeng malapit sa puso mo, malapit sa iyo ang taong ito. And this could be someone na makakatulong sa iyo.
no? Puwedeng siya yung isang taong makaka-impluwensya sa'yo in a good way na malagpasan mo, no, ang episode na 'to sa buhay mo. Baka maimpluwensyahan ka nito na mag-focus ka sa iyong trabaho or mag-focus ka sa kung ano yung puwede mong gawing negosyo, yung mada-divert ang inyong attention from this unhealthy attachment na yan. So, maaari na magamit ng taong ito ang kanyang impluwensya para madala ka niya sa isang mas magandang sitwasyon sa buhay mo. Alright? So, Hierophant, no? Hierophant could be a person, that could be a mentor, that could be a teacher, that could be a spiritual guide or spiritual counselor. So, feeling ko dito, Scorpio, there is someone na po pwedeng dalhin ito. Kung sino man ito sa buhay mo, si King of Wands. Kung sino man siya, maaaring dadalhin ka nito sa isang tao, no? Na po pwedeng magkakaroon or papakinggan mo talaga, no? Dadalhin ka nito sa isang tao na pwedeng isang counselor, isang teacher that, yung bang alam nito kung papaano ka mapapalinaw yung inyong isipan, kung paano magiging effective, no, na ang advice na pwedeng sabihin sa'yo. So, pwedeng gano'n na magkakaroon ito na malaking impluwensya sa buhay mo. So, maaaring pagtulungan ka, no, na kung sino man ito, si King of Wands at si Hierophant energy, sa sino man sila sa buhay mo, po pwedeng yan ang mga taong makaka-impluwensya sa iyo ng mabuti. Alright? So, be open also to those people kasi tutulungan ka nila, gagabayan ka nila para mas maging maayos, mas maging maganda ang iyong buhay. So, tignan natin anong clarifiers. 9 of Swords. Ayan, see, feeling ko talaga dito, parang napapagod na rin kasi sa sitwasyon na yan. Parang gustong-gusto nyo na rin ako mawala, no, sa unhealthy attachment na yan. Pero yung parang nahihirapan ka lang. So, maybe kailangan mo talaga dito ng advisor, kailangan mo talaga dito ng gagabay sa'yo. So, what else? We have 5 of Cups. Ayan. So, may nanghihinayang ka, nasasad ka. Kasi parang may urge dito ang iba sa inyo, Scorpio, na I want to be free na out of this unhealthy attachment. Kasi obsession, addiction, yung mga ganun yan eh. 'Di ba? Yung addiction, very broad yan. Pwedeng addiction yan sa inom, sa alak, sa sugal, sa kung ano pang vices. Pwedeng addiction yan sa love, addiction yan sa shopping, addiction yan sa isang bagay, 'di ba? Yung parang out of control na yung ganon. So, maaaring nandiyan kayo sa ganong sitwasyon. And gusto mo nang baguhin yan, gusto mo nang mas maging effective ang mo, or mas maging, tawag dito, mas gusto mo na maging productive ka at mas maging maganda na ang sitwasyon mo, mas umalagwa ka sa buhay, mga ganun, gusto mo ng growth. Pero yun nga lang, diba, na nahahata ka ng comfort na binibigay sa iyo ng kung ano man ang bagay na you are addicted to. Pero kasi it may be compromising some areas of life ninyo, kung kaya't nare-realize nyo din minsan na gusto mo nang kumawala dyan, gusto mo nang disiplinahin ang sarili mo, pero parang hindi mo kaya, nahihirapan ka. Kaya dun ka nasasad no? May sadness na nararamdaman ka, nang hihinayang ka. Minsan siguro naiisip mo na parang sayang ginagastos ko rito. Kasi if you are, let's say for example, you're addicted to something, diba? Pwedeng isang laruan, diba? Ang mamahal na ngayon ng gadgets. So, pwedeng gano'n, no? So, panay, bili ka siguro ng gano'n. Maaaring nanghihinayang ka na at some point. Pero nahihirapan kang kumawala sa bagay na yon, no? So, sa King of Wands, we have 9 of Wands. Ayan. So, kailangan mo na rin siguro talaga dito ng tulong, no? Maybe you really need help kasi baka alam mo yun, siguro naiisip mo din dito na, teka lang, parang gusto ko nang gumibap, 'di ba? Gusto ko nang parang ayoko na rito sa kung ano man yung pinagkakaabalahan mo. For some of you din kasi baka related ito sa trabaho ninyo, 'di ba? Baka related yan sa trabaho ninyo na parang meron kang bagay na gustong maabot, gusto mong marating pero hindi mo nararating despite
all the effort na ginagawa mo. Parang napapagod ka na, nasasawa ka na, no? So, parang ganun. Kaya kailangan mo din ng tulong dyan. With the Hierophant, we have Queen of Cups. Ayan. So, feeling ko, meron isang mother figure dito. No? This is a mother archetype. So, that could be your mom, that could be your grandma, or kung sino man, na pwedeng, yung parang, parang mother figure ninyo siguro ito na, baka ito na yung makakatulong sa'yo. Baka dito ka sa kanya makikinig, or baka sa advice niya, diyan ka makikinig, no? Baka sa advice niya, talagang mabago ang takbo ng isip mo. So, pwedeng gano'n, no? Baka itong taong ito, kung sino man ang mother figure mo na yan, baka ito talaga yung makakapagpaliwanag, no, ng isip ninyo. Makakapagpalakas ng inyong loob. Baka siya yung makakatulong sa'yo ng bonggang-bongga, no, na makaalagwa ka from that, or maka-break away ka from that addiction or obsession. So, mga messages pa ninyo, carry the torch for others to see. Wake up the world. Yan. So, ito yung mission din ng iba sa inyo rito. There is an important mission that you have to make. Okay? You carry the torch for others to see. So, wake up the world. Baka ang iba sa inyo, yung mission ninyo is to be the beacon for others, no? To be an inspiration to others. Who knows, no? Kung magbabago na ang kalagayan ninyo rito, no? For those of you na merong ganitong sitwasyon, kasi for sure, hindi naman lahat may ganyan. So, kung sino man sa inyo ang merong ganyang sitwasyon, at baka kayo talaga ay mababago ngayon, mababago na yung ninyo, yung sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. So, pwedeng kayo gagamitin mo yung naging experience mo sa buhay to inspire many people, diba? Baka magiging inspirasyon ka with that story, magiging inspirasyon yan ng maraming tao din para magbago din sila. So what else? We have resources. Be grateful for what you have and have something for the future. Use wisely and as needed. Okay? So, huwag kayong makakalimot na magpasalamat for all the resources, for all the blessings na meron kayo, lalo-lalo na mga material or pera, yung ganun. Kasi, yan maaaring, kapag marami kasi kayong resources din, and kung hindi mo mamamanage ng maayos, sayang lang, diba? At pwede rin ng iba sa inyo, sa dami ng resources, you are also not going to just keep it for yourself, but magtutulungan mo din ang ibang tao. So, that is also possible, no? So, tingnan natin. So, which is good, no? Kung ikaw ay mag-share. We have soulmates, ayan. So, baka ang iba sa inyo is going to meet your soulmate then, no? Sa ngayon, baka makikilala mo na ngayon ang soulmate mo, at yung soulmate na yan, pwedeng maging ka-love life mo, no? Kung wala ka pang love life. Pero, yung soulmate natin, hindi lahat ng soulmate natin nagiging jowa natin. Kasi sometimes, yung soulmates natin could be our kaibigan, could be our magulang, could be our sister, our brother, yung mga ganon. No? Depende yan sa inyong sitwasyon. But yes, it's not limited to just becoming our love partner. So, yung final message ninyo is Eucalyptus, sabi rito, breathe deeply, let clarity and insight fill your lungs. Okay? Makakatulong talaga. No? Makakatulong if na maging magaan ang inyong pakiramdam, maging malinaw ang inyong isipan. It's gonna help you if you're just going to take a deep breath, mag-breathing exercises kayo, diba? Nakakatulong yan na kumalma ang ating mga senses. Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.